Siyempre yung Viva Max. Aray mo. Ha? Wala naman ako ibang ginagawa. Kain tulog na lang. Sa mga sinasabi madali lang daw. Sabi nila pindot-pindot lang naman yan. Meron kasi yung mga lights and sounds ganun na hindi sumusunod sa sa gusto ng photographer. Yung parang yung color ng lights o itututok pa nila sa muka. Ganitong kung kanino ako na-inspired is kay Kuya Sean Renomeron. High-end camera, high-end yung mga gears mo, tapos wala kang skills, syempre wala ka pa rin magandang resulta. Na-motivate ako na dahil kay Ivan, sa tito ko. Mas maganda pa rin yung naka-manual kasi mas nakukuha mo yung shot na gusto mo. May respeto kayo sa isa't isa. Kahit sino masunod sa inyo, at least yung respeto nandiyan pa rin. Hindi madali dahil kung kailangan ng mas maikling oras, mas kailangan mong bilisan pa. Kung wala kang mga kagamitan na maayos, wala kang expect na ganun din ang resulta sa mga nakukuha mo. Shoutout Tony Labadia from Kabatuan, manager at CEO ng GG Production. Good day everyone. We're doing a small podcast right now and this time meron tayong special guest. Itong guest natin is isang professional na videographer, photographer, and isa sa mga pinakamalupit na video editor na nakilala ko. So in this episode, syempre i-share niya yung ideas niya, experience, and tips na rin para sa mga upcoming na papasok sa ganitong industry. So di ko na papatagalin pa, let's meet Jasmel Torres. Hi guys, ako nga po pala si Jasmel Torres. I'm from Barangay Tambuco, Brawen, Leyte. I'm 17 years old. I'm a photographer, videographer, freelancer. Nice. Magaling to guys. Malikod na kita. So, kamusta si Jasmel pala? Okay na, okay man. Okay na. Hindi ka kinakabahan? Na slight. Slight. Okay. So, again, tatagalogin lang po namin guys para sa mga iba naming viewers para maintindihan po namin nila yung sinasabi namin. Okay? Paano ka nagsimula bilang videographer at photographer? Okay. Nagsimula ako kung paano dahil sa tito ko. Shoutout Ivan Tacleson. Nagsimula ako dahil sa kanya. Simula yung mga barkada niya lang diyan sa Plaza Burawen, mga pitik-pitik, ganon. Kasi uso yan, di ba? Yung mga Team Mamito, ganyan, mga Team Mamito from San Diego, Burawen. Diyan ako sa kanila natuto kung bakit ako nagsimula at paano ako nandito sa kinaanoan ko. Anong nasa una sa'yo? Photographer o videographer? Photographer. Since I was 12 years old. Anong pinaka-favorite mong i-shoot sa events? Pageant, live coverage, also debut. Ano ang mas challenging para sa'yo? Videography or photography? At bakit? Videography dahil sobrang hirap. Rush time. Kumbaga, nandiyan ka sa mga event. Hindi madali dahil kung kailangan ng mas maikling oras, mas kailangan mong bilisan pa. Lalo na yung mga mag-edit ka, ganun. You have a lack time of sleep, mga ganun. Tapos, lagi kang gutom. Hindi ka makatulog ng maayos dahil iniisip mo yung mga kailangan mong i-edit. Dahil, syempre, unahin mo yung mga clients mo. Anong camera at equipment ang madalas mong ginagamit? Mga ginagamit kong camera gears, Canon, Nikon, also Sony. So, di mo yung price range niyan kung magkano? Drop? Sige, okay lang. Kung i-drop mo, okay lang. Depende pa rin kasi kung bibili ka ng brand new, kumakantidad ng 100,000 or 80K to 50. Kung mga second hand, 50K, 60, ganun. Sa tingin mo, gaano kalaga ang kagamitan kumpara sa skills? Gaano kalaga ang kagamitan kumpara sa skills? Para sa akin,
mahalaga rin naman ang kagamitan at skills dahil kung wala kang mga kagamitan na maayos, wala kang expect na ganun din ang resulta sa mga nakukuha mo. At kung wala ka rin namang skills, syempre lugi ka dun. Kasi high-end yung mga gears mo, tapos wala kang skills, syempre wala ka pa rin magandang resulta. Mas maganda pa rin yung may kahalagahan sa mga gears at meron ka ring skills dahil kung meron kanyang parehas, magandang output. Yung mga yung resulta mo, napapatunayan mo sa mga tao na quality ka talaga. Anong editing software ang ginagamit mo at bakit yun ang pinipili mo? Software na ginagamit ko? For photo, Adobe Lightroom. Maganda dun mag-masking, mag-ayos ng mga exposure, mag-enhance pa ng mga pictures. Tsaka kung video naman, Adobe After Effects or CapCut. Maganda kasi sa Adobe After Effects, yung mga mahihirap na videos is nai-edit mo ng mas maganda pa. Sa CapCut naman, mga basics, ganon. Mga basic editing, basic effects, ganon. Para sa mga nahihirapan, CapCut. Pero kung sa mga advanced na, Mga pro. Adobe After Effects. Sa mga upcoming na video editor, photographer, alam niyo na yung gagamiting tools na software para sa pag-edit nito. May signature style ka ba na masasabing mong ikaw talaga? Signature style? About sa signature style, masasabi nyo talaga na ako kasi dahil sa exposure or sa edit, sa akin talaga yon. Dahil kahit naman sinong photographer, videographer, may kanya-kanyang signature. Correct. Dahil kung gagaya ka sa iba, kung wala kang sariling style ganun, wala, hindi nila masasabi na ikaw talaga yun. Dahil baka sabihin lang nila nakigaya. Dapat may sarili ka. So next question natin is, paano ka nag-a-adjust kapag mahirap yung locations o ilaw? Ang ginagawa ko lang basic lang, exposure, shutter speed, andyan lang ako nag-adjust, pati sa aperture. Yun lang. Basic na mga tanong. Ganyan talaga pag mga pro. Hindi talaga minsan binibigay yung all-in na secret. Pero anong pinaka-memorable na shot na gawa mo? For me, ang memorable shot na ginawa ko or shoot is yung live po sa Dulag Leyte. Kay Shakol. Shakol at syempre yung Viva Max. Aray mo. Ikaw Actually, guys, nandun ako doon sa Dulag, nanonood ako. And hindi ko expect na siya pala yung cameraman na daan doon sa screen, sa stage. Pero siya yung syempre siya yung cameraman eh. So, given yun. Pero yun. Syempre hindi yung magiging memorable sa akin kung hindi sa naging manager ko rin. Shoutout Tony Labadia from Kabatuan, manager at CEO ng GG Production. Sila nagpapasok sa akin para maka-experience ako ng mga shoot or event ng mga malalaki. Kung hindi dahil kay Kuya Jess, wala akong mga experience na memorable dun sa Dulag Leyte na malalaking event. Anong pinaka nakaka-stress na experience mo sa shooting? Para sa akin, yung mga nakaka-stress na event sa shooting is video talaga. Sobrang hirap kasi kailangan mo magpalit-palit ng lens. Maglalagay ka na naman ng gimbal, tapos mag-i-stabilize ka ulit, magre-rebalance ka. Dahil kasi naman iba-iba kasi yung size ng lens. Ganun sabihin natin may 50 mm, may 85, ganun. Gaano yung ka-wide yun, di ba? Opo, kasi may wide angle rin na fish eye ba yun? Tapos pag nagpapalit-palit ka kasi nun, lalagay ka na naman ng gimbal.
magre-rebalance ka na naman ulit. Kailangan mo humabol ng oras para sa event na yan. Hassle. Po, sobrang hassle. Tsaka hindi madali. Sa mga gustong maging videographer dyan na gusto magsimula, para sa akin, mag-ano lang muna kayo. I-enhance nyo yung skills nyo. Huwag muna kayo bumase sa sa mga gears, ganun. Dahil may hirapan kayo kung hindi kayo magsisimula sa hindi high-end na mga cameras. Mag-ano muna kayo. Mag-enhance muna kayo sa skills nyo. Pag-aralan nyo yun. Manood kayo ng mga tutorial sa mga kahit sa TikTok, YouTube, ganun. Manood kayo para matuto kayo ng mas ma-enhance pa yung skills nyo. Paano mo hinahandle ang demanding clients? Marami yan. Paano ko na-handle ang demanding clients? Ang ginagawa ko is, sinusunod ko lang yung gusto nila. Pinapabayaan ko na lang yung pag-ano nila sa akin. Kumbaga, sundin lang natin kasi sila naman masusunod. Sila pa rin nagbayad sa atin. Correct. Pero, kung hindi sila susunod sa natin, sa standard, ganun, hindi, ikaw rin kayo susundin. Kasi, need rin natin ng respeto sa isa't isa. Okay lang kahit demanding. Basta, May boundary. kung may boundaries, ganun. May respeto kayo sa isa't isa. Kahit sinong masunod sa inyo, at least, yung respeto nandiyan pa rin. Next question natin is, ano naman ang biggest mistake mo na natutunan sa fields na to? Biggest mistake, video. Sa video naman is, yung nag-auto ako sa exposure while during event. Dahil nag-iiba-iba kasi ang exposure pag naka-auto ka. Mas maganda pa rin yung naka-manual kasi mas nakukuha mo yung shot na gusto mo. At nag-ano ako doon, nagsisi ako sa auto exposure dahil nataranta ako dahil sa sobrang hassle ng oras. While that event is so hard dahil nagawa ko yung error na yun. Dahil sa sobrang pagmamadali, na pressure ganun. May pagkakataon bang gusto mo nang sumuko nun? Meron na rin akong taon na muntik nang sumuko dahil sa sobrang pressure. Sa mga taong nagsasabing, madali lang naman daw yan. Kasi pindot-pindot lang naman daw yan. Hindi nila alam, mga deep inside, sa mga photographer and videographers, freelancers, ganun, is sobrang pressure yun sa amin. Hindi madali maging ganun sa mga event, ganun. Dahil sa oras at sa mga naubusan ka ng ideas, ganun. Dahil lagi kang puyat. Doon mo maiisip na kaya pa ba o hindi na. Dahil sobrang hirap talaga. Dahil nakasalala yung yung pangalan mo, ganun. So, itong questions ko is, sino nag-motivate sa'yo para pasukin tong ganitong fields na to? Ang nag-motivate sa akin si Ivan Daclison. Tito ko po. Tinuruan niya ako dahil nagkameron ako ng balak sa pagpipicture or pagsushoot. Dahil nakikita ko mga barkada niya or siya, nakikita ko siya na gumagamit ng camera. Tsaka, doon ako na-curious, ano bang feeling ng humahawak ng camera? Tsaka, doon, dumating yung point na tinuruan niya ako na kung paano humawak ng camera at paano mag-adjust ng mga kahit or settings, ganun. Tsaka, sinabi niya sa akin nung time na natuto na ako, dumating na yung taon or panahon na sinabi niya sa akin, ipagpatuloy mo na lang yan dahil sayang yung mga natutunan mo. So yun, ginawa ko yun. Nagsimula na ako nung tumanggap ng events. Sa nagsisimulang price range is 1.5. Sobrang baba nun. Dahil hindi pa naman ako nag-expect nun sa skills ko. Sinasabi ko rin sa clients na wag po kayong mag-expect na ganun yung quality dahil nagsisimula pa lang po ako. At sabi nila, okay lang daw po.
dahil nakaintindi naman daw sila. Sa time na yun, marami rin akong error or lesson na natutunan. Marami din silang advice na sabi nila, ganito, kuhanan mo to. At syempre, sabihin nila, maliwanag masyado. Tsaka malabo. Syempre, dyan pa lang, may error ka na. So, it's a lesson learned para mas pagandahin mo pa yung output mo. Dyan, dahil kay Ivan, mas na-motivate ako. Ito ako ngayon, kilala ng Jaswell Photography. Nice. Dahil sa kanya, mas dami nang nakakilala sa akin. At sinasabihan na nila ako, "Uy, idol, pwede pa pitik?" Ganon. So by the way, shoutout dun sa mga clients namin na nagtitiwala kahit na, minsan actually, ganun din ang ginagawa ko eh. Nag-ask ako dun sa clients na ganito yung range, and mag-expect din sila ng ganito kasi hindi pa naman tayo ganun kagaling. So, pero unlike dito ngayon, napakalupit talaga ng video editor to. Sobrang saludo ako sa taong to, sa batang ito. So now, and of course, shoutout din sa nag-motivate sa taong Ivan ba yun? So, kay Ivan na dahil sa'yo, meron tayong Jasmine Photography. Shoutout sa'yo. Okay, next question ko is, paano mo binabalance ang work at personal life mo? Ha? Wala naman ako ibang ginagawa. Kain tulog na lang. Ay, joke lang guys. Ang ginagawa ko is, nag-ano ako. Kunwari may mag-ano sa akin ng event. Like, pwede ka ba sa susunod na araw, ganyan. Siyempre, titignan ko muna ko baka may gagawin ako niyan. Or mga busy time, ganon. So ito naman, kanino ka na-inspire sa ganitong niche? Sa ganitong kung kanino ako na-inspired, is kay Kuya Sean Renomeron. Diyan po ako na-inspired sa kanya. Dahil simula pa lang nung nagsisimula ako, dahil nakikita ko yung mga niya, output, nakikita ko yung mga pinupost niya. Grabe, sobrang quality. Kaya sinasabi ko sa sarili ko, what if, kaya, gayahin ko siya. Ganon. Dahil sobrang lupit niya. At sobrang professional magtrabaho. Isa lang sa masasabi ko dyan, hindi ko magagaya ang isang astig na tao sa sobrang lupit magtrabaho. Actually ako, idol ko rin yan, si Sean Renomeron. Di lang ako nagpapalala pero idol ko yan. Isa sa pinakamalinis mag video editing, tsaka sa photograph ka, sabi mo nga, as in, ibang klase din yan. Isa din sa hinahangaan ko rin yan. So, si Sean. Idol, shoutout sa'yo. Sana maano kita sa podcast ko one time. Ayun guys, shoutout Kuya Sean Renomeron. So, next question natin is, anong advice ang bibigay mo sa mga gusto pumasok sa photography at videography? Ang mga advice ko sa inyo, sa mga gustong pumasok ng photo and videography, is, tulad ng sabi ko kanina, pag-aralan nyo muna yung skills nyo. Tsaka, i-enhance nyo na maayos para pag kumuha kayo ng mga cameras, ganon, or high-end gears, is hindi na kayo mahihirapan gumamit. Tsaka, kung parte naman sa editing, kasi dyan mahirap. Kasi sobrang sakit sa mata, sakit sa ulo. Hindi mo maiisip mo na ano ba gagawin ko? Ano bang kukunin kong music para dito or preset? Babagay. Kung babagay ba yan o hindi. Kasi dyan ka na magsisimula na lagi kang kulang sa tulog, ganun. Dahil sobrang hirap talaga. Kung gusto nyo pumasok sa gantong karir, pag-isipan nyo ng maayos. Kasi oras at personal time mo ang nakasalalay dito. Hindi madali ang pagiging photographer and videographer. Dahil once na dumating ka sa error time or during event, yung pangalan mo or standard mo yung masisira. Kaya
pag-isipan nyo muna maayos. Sa mga na-inspired ko sa iba or natutunan ko pa, kailangan i-claim nyo rin yun. Dahil para rin yun sa inyo. Kung gusto nyo naman sa photo, ano rin kayo, i-enhance nyo rin yung editing skills nyo doon. Dahil sobrang hirap mag-adjust ng color grading or exposure. Lalo na sa mga beginner, sobrang hirap. Masasabi mo, kaya pa ba or susuko na? Kasi hindi madali. Sobrang hirap. Sobrang sakit sa ulo. Kung ano bang gagawin mo. Lalo na yung, alam mo ba yung yung like nag-shoot ka sa isang event. Tapos nagkamerong color sa muka. Ay, sobrang hirap ng tanggalin. Hindi mo masasabi na, ano bang gagawin ko dito? I-edit ko pa ba to? Or isasama ko pa ba o hindi na? Sobrang hirap nun, ganun guys. Kaya, ang advice ko sa mga photo, like event or debut, ganun. Kung sa debut ka mag-shoot, is dapat may balance light ka. Or, meron kasi yung mga lights and sounds, ganun, na hindi sumusunod sa sa gusto ng photographer. Yung parang yung color ng lights, o itututok pa nila sa muka. Sobrang, para kasi sa amin, sobrang hirap nun i-edit. Sa color grading kasi, ang kasi doon, ang basihan, isi-adjust mo yung yung mga color na dapat na hindi naman dapat. At kailangan itamo mo yung mga colors, ganun, or i-balance mo ulit. Kaya sa mga gusto talaga ng photo, pag-isipan nyo rin. Dahil hindi rin madali. Marami din kayong pagdadaanan. Hindi ko sinasabi na professional ako. I have a knowledge lang na gusto ko lang i-share sa inyo. Dahil lahat yan, pagdadaanan nyo rin. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Ma-inspired ka, ma-motivation ka sa ibang tao, or ma-motivate ka. Ganon. Mas maganda yun kasi mas marami kang matututunan. Tsaka walang masama sa paghanga dahil sila rin ang nagiging motivation nyo. Yun lang. Ayun, maraming salamat kay Sir Jasmel. So baka meron kang gustong i-shoutout tsaka i-promote na rin yung Facebook page mo. Guys, shoutout kay Sean Renameron Photography and Ivan Taclison tsaka sa JG Production. Sa gusto naman ng mga tsaka sa gusto naman mag-book ng live stream, just contact JG Production dahil doon makakita kayo ng quality na live streaming. Thank you. So maraming salamat again kay Jasmel Photography. So that's it for today's video guys. Ciao.